Ang DMC ay magbibigay na naman ng dividendo sa kanyang mga shareholders at dito ay merong dalawang declaration ng kanilang dividends. Ang una ay ang special cash dividend na ibibigay nila na nasa halagang 26 centavo per share. Matatanggap natin ito sa May 3, 2024. Ang pangalawang declaration nila ay ang kanilang regular na dividend na nasa 46 centavo at matatanggap din natin ito sa May 3, 2024. Ang total na ibibigay nila na dividend ngayon ay nasa 72 centavo. Ngayon kung titignan ko dito, ang aking average price sa DMC ay nasa 3.53 pesos. Meron akong total returns na nasa 346% and 100% ng aking income ay nagagaling lamang sa dividendo na binigay na ng company. Sa kanilang pinaka-latest report, makakakuha ako ng 72 centavo per share. And kung i-divide ko ito sa aking average price na nasa 3.53, ay makakakuha ko ng yield na 20%. So that's very amazing na ganito yung makukuha kong dividend returns na naman sa company. Now bago ko makuha yung yield na tinatamasa ko ngayon sa DMC, ay ang dami ko ding pinagdaanan dito sa kumpanya. Ito yung mga panahon na sobrang dami ng negative sentiment sa DMC. And ang dami na nagsasabi sa akin na hindi na makakabangon yan. Pero sa tingin ko ng time na to, ay talagang maganda pa ang fundamentals ng company at talagang naapektuhan lamang ito ng pandemya. Kaya tinake advantage ko yung opportunity na makuha ang kumpanya nito. Ngayon naman, based sa history ng pagbibigay ng dividend ng DMC, ay every October ay nagbibigay din ulit siya ng special cash dividend sa kanyang mga shareholders. And I think, pwede nating maasahan na magbibigay ulit siya ng special cash dividend pagdating ng October. Pero lagi mong tatandaan pagdating sa dividend, nakadepende pa rin kung magbibigay sila ng special cash dividend. Kaya mapapansin natin dito noong 2020 and 2019, hindi na sila nagbigay ng special cash dividend noong October. Bakit? Kasi nagkaroon nga ng pandemya. Depende pa rin kasi sa mangyayari sa performance ng kanilang kumpanya. Kaya kung magbibigay ulit siya ng special cash dividend, magiging masaya na naman ako sa investment ko sa kumpanyang ito. Ngayon kung gusto mong malaman at kung bakit very long-term investor ako sa company ito, at kung gusto mo rin malaman kung ano yung mga step by step kung bakit ako nag-invest, although na majority ng mga tao noon ay talagang merong negative sentiment sa stock na to, stay ka lamang hanggang sa dulo dahil sa video na to marami kang matututunan hindi lamang sa DMC kundi kung paano ka tumingin ng isang stock na merong bargain opportunity. Kung ready ka na, stay ka lang, I'll show you how. Naisip mo na ba na pwede mong dagdagan ang iyong kinikita ngayon sa pamamagitan ng dividend? Panoorin itong video hanggang sa dulo at alamin kung paano makakapag-ipon at kumita sa pamamagitan ng mga dividend katulad ng DMC. Ang dividend ay isa sa mga paraan kung saan maaari kang kumita ng pera bilang isang investor. Pero ano nga ba ang kakaibang oportunidad na dala ng dividend na paparating mula sa DMC? Tutukan ng kwentong ito upang malaman. Kumpara sa ibang investment vehicles tulad ng bonds and time deposit, ang dividend ay nagbibigay ng pagkakataon na kumita ng pera kahit na wala kang ginagawa sa pamamagitan ng pagtitiwala sa mga kumpanya tulad ng DMC. Maaari kang kumita ng regular na kita sa pamamagitan ng kanilang dividendo. Ang DMC ay isang malawak na kumpanya sa Pilipinas na may malawak na saklaw sa iba't ibang industriya tulad ng construction, enerhiya at property development. Itinuturing din silang isa sa pinakamahusay na kumpanya sa kanilang larangan. Sa pamamagitan ng pag-i-invest sa mga kumpanya tulad ng DMC na nagbibigay ng magandang dividend, binibigyan ka ng magkakataon na mag-ipon para sa iyong kinabukasan. Hindi mo na kailangan magtrabaho ng gusto araw-araw dahil kumikita ka na ng pera mula sa iyong investment. Sa mundo na patuloy na nagbabago, mahalaga na magkaroon tayo ng mga plano para sa ating kinabukasan. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, handa ka na bang simulan ang pag-iipon at pag-i-invest? Ang pag-i-invest sa mga dividend ay isang mahalagang bahagi ng pagpaplano ng ating financial future. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa proseso ng dividend investing, mas magiging handa tayo sa mga pagbabago at mas mapapalaki natin ang ating pera sa pamamagitan ng passive income. Kung nais mong simulan ang iyong journey sa pag-i-invest sa mga kumpanya dito sa Pilipinas, maaari kang magtanong or mag-research online sa listed stockbroker dito sa Pilipinas. Lahat naman tayo ay kailangan talaga magkaroon ng stockbroker muna bago tayo makapaglagak o makapag-invest sa isang kumpanya. Lahat naman ng mga stockbroker dito sa Pilipinas ay merong information about sa mga dividendo na binibigay ng bawat kumpanya.
Ngayon sa pamamagitan ng pag-uunawa sa proseso ng pag-i-invest at pagtitiwala sa mga kumpanya tulad ng DMC, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na mapalago ang iyong pera at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Mahalaga ang edukasyon at pagpapalalim sa larangan ng negosyo at finance upang magtagumpay sa mundo ng investment. Pamamagitan ng pag-aaral ng mga kumpanya tulad ng DMC at ang kanilang financial performance, nagbibigay ito ng pananaw sa kasalukuyang estado ng ekonomiya at kung paano ito maaaring makaapekto sa iyong investment. Mahalaga ang pagiging updated at may kaalaman sa mga pangyayari sa merkado upang maging handa sa mga pagbabago. Sa bawat dividend na matatanggap mo mula sa mga kumpanya, merong mga kwento ng tagumpay na kasama. Ito ang kwento ng pagtitiwala, edukasyon at pagbubunyagi sa pag-i-invest na nagbibigay daan sa iyo patungo sa mas magandang bukas. Sa gitna ng patuloy na pagbabago dito sa merkado, mahalaga na maging handa tayo sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pag-i-invest ngayon, matututunan natin ang pagpaplano at paghahanda para sa ating kinabukasan at ng mga sumusunod na henerasyon. Lagi mo lamang tatandaan, kapag ikaw ay nag-invest sa isang kumpanya, mahalaga na alagaan at bantayan mo ang iyong investment. Patuloy na obserbahan ang financial performance ng kumpanya at maging handa sa mga pagbabago sa merkado upang mapalago mo ang iyong investment portfolio. Ngayon bilang isang investor, mahalaga na magkaroon ka ng maingat na pagpapasya sa iyong mga investment. Huwag magpadalos-dalos sa pagpili ng mga kumpanya na iyong paglalagakan at siguraduhin ito ay naaayon sa iyong financial goals at risk tolerance. Bago ka magdesisyon na mag-invest, tanungin mo muna ang iyong sarili kung ano nga ba ang iyong layunin? Bakit ka nga ba nag-invest in the first place? Or ano nga ba ang why mo sa pag-i-invest sa ating merkado? Gusto mo ba mag-ipon para sa iyong retirement? Magkaroon ng additional sources of income? O magtagumpay sa mundo ng finance? Ang iyong mga sagot sa mga tanong na ito ay magiging gabay sa iyong paglalakbay sa mundo ng investment. Mahalaga na magkaroon ka ng malinaw na financial goals, itakda ang iyong mga layunin at magplano ng mga hakbang na kailangan mong gawin upang maabot ang mga ito. Ang pagkakaroon ng malinaw na plano ay magtuturo sa iyo kung paano mo maaaring mapalago ang iyong pera at magtagumpay sa mundo ng investment. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kwento ko, ito ay nagbibigay ng inspirasyon at gabay sa ibang nagdanais na magtagumpay din sa mundo ng investing. Ang pagtuturo at pagbibigay ng kaalaman sa iba ay isang mahalagang bahagi bilang isang investor. Kung ikaw naman ay baguhan sa pag-i-invest, huwag mag-atubiling magtanong sa mga eksperto at sa mga tao may karanasan sa larangan na ito. Ang kanilang payo at gabay ay magiging mahalaga sa iyong paglalakbay at magtuturo sa iyo sa mga tamang hakbang na dapat mong gawin upang magtagumpay dito. Ang patuloy na pag-aaral at pagpapalawak ng kaalaman sa larangan ng investment ay mahalaga upang maging handa tayo sa mga pagbabagong hamon sa merkado. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa edukasyon, mas mapapalaki natin ang ating potensyal na kumita at magtagumpay sa mundo ng finance. Ngayon, sa bawat dividend na matatanggap mo mula sa mga kumpanya, ito ay simula lamang ng isang walang katapusang kwento ng tagumpay at pag-unlad sa mundo ng investment. Huwag mawalan ng pag-asa at patuloy na magsumikap upang maabot ang iyong mga pangarap sa larangan ng finance. Kung gusto mo magkaroon ng malalim na pag-unawa sa pag-i-invest, panoorin mo itong segment na ito, How to Invest in Stock and Make Money in the Smart Way. Panoorin mo lahat ng video na to at magkakaroon ka ng malawak na idea sa larangan ng investment at hindi lamang yun, mabago din ang iyong mindset. Muli, this is Pessi Warrior na nagpapaalalang, invest wisely and see you on the other side.